Ang sino mang na kay Kristo, pinagpala na at pinaburan. Amen? At mula sa katotohanan na yan, umaagos at umaapaw ang pagpapala ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak upang tayo naman po ay maging daluyan ng pagpapala sa iba. Amen po? Give not out of duty, but out of delight. Give not out of fear, but out of faith. Amen? Not out of duty, but out of delight. Hindi dahil sa duty mo or obligasyon mo, kundi dahil nasisiyahan ka. Amen? Give not out of fear, hindi dahil sa natatakot ka, kundi out of faith. Dahil sa pananampalataya. Ang pagbibigay po sa ilalim ng bagong kasunduan ay mas mainam sapagkat hindi galing sa nerbiyos at takot. Hindi katulad sa lumang kasunduan, sa lumang tipan. Kapag hindi ka nagbigay, dadating ang mga sumpa. Kaya maraming mga ginagamit yung Old Testament para manakot sa mga simbahan. Pag di kayo nagbigay, susumpain kayo ng Diyos. Hindi po mga kapatid, wala tayo sa ilalim ng lumang kasunduan. Tayo po ay nabubuhay na ngayon sa ilalim ng bagong kasunduan. Sa ilalim ng bagong kasunduan, wala nang sumpa. Bakit po? Sapagkat lahat ng sumpa ay sinipsip na ng dugo ang katawan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Si Kristo ay nagmistulang sumpa na nakabayubay sa krus ng Kalbaryo upang sa pamamagitan ng kanyang dakilang sakripisyo, ang pagpapala ng Diyos ay iparanas po sa lahat ng mga nakay Kristo. Amen po? Amen? Kaya hindi na tayo tatalaban ng anumang mga sumpa. So, sa bagong kasunduan, ang pagbibigay mas mainam sapagkat hindi galing sa nervyos o takot. Dahil sabi sa Biblia, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot, kundi espiritu ng pag-ibig, kapangyarihan at katinoan ng isip. Kaya ang mga nasa pag-ibig, matino ang isip. Amen? Ang mga nasa biyaya ay puno ng pag-ibig at ikaw ay nagbibigay dahil sa pag-ibig. Amen? Pwede kang magbigay ng walang pag-ibig, pero hindi pwedeng umibig ng hindi nagbibigay. Maraming mga tao, pwede naman ako magbigay, pero walang pag-ibig. Pwede yun. Posible. Maaari yun. Pero tandaan mga kapatid, kung ang puso talaga ay umiibig, hindi pwedeng hindi magbigay. Bakit? Sapagkat ekspresyon ng tunay na nagmamahal ang magbigay. Ang Diyos ang pinakadakilang example po natin dito. Diba? John 3:16, anong sabi po doon? For God so loved the world that He gave. Ano ang nag-unjok sa Diyos para ibigay ang kanyang bugtong na anak? Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, di ba? So, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay. Kaya nagbigay, ang nagtulak ay ang pag-ibig. Kaya kung may pag-ibig sa puso, hindi mahirap magbigay sapagkat ang ekspresyon ng pagbibigay ay mula sa pusong nagmamahal. Amen po? Kung totoong umibig ka, kusa kang nagbibigay, at huwag kalimutan na kaya ka naman umibig ay dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen po? Kaya tayo nagmamahal sapagkat ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Amen? Amen po? Amen. Ibinigay ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. At dahil sa pag-ibig na ibinuhos ng Diyos sa atin, mula dito ay nauunawaan po natin na ang pagbibigay ay dapat kusang loob, hindi napipilitan sapagkat masaya kang nagbibigay. Dahil kung nakapagbibigay ka naman, ito po ay patotoo na pinagpala ka at pinaburan ka ng Panginoon dahil yan ay biyaya ng Diyos sa iyo. Amen po? Amen? So ngayon po, hayaan niyo po ako na i-share sa inyo mga kapatid ang tatlong aspect of grace way giving para mas lalo natin maintindihan po ang ibig sabihin ng grace way giving.